So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, aminin man natin o hindi, talagang lumiliit na po yung tsansa na matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte ngayong taon. Dahil nga po sa katarantaduhan na ginawa ni Chis Escudero, si Mr. Insertion, at saka ni Leonen. Pero by the way mga ka-Streetwise, no, di pa naman totally sarado yan dahil nga po ilalaban daw po ito ni Martin Romualdez. Pero bukod nga po kay Martin Romualdez, meron pa tayong consolation prize. Galing po kay Ping Lacson. Pero syempre, as usual, consolation prize, hindi po ito magiging sintibay nga po ng impeachment trial. Pero pag-usapan pa rin natin ito kasi medyo maganda rin nating bigyan pansin ito eh. So ngayon, nagsalita po si Ping Lacson kahapon. Sabi niya, Lacson to dig into OVP DepEd Confidential Fund in budget hearing. Okay, explain natin to, no? Kasi po, every year po, no, nagtatakda po ang ating konstitusyon, no, from legislative na magbibigay nga po ng budget sa bawat ahensya ng gobyerno. At kasama po dito, yung Office of the Vice President. At bago po mabigyan ng budget ang isang ahensya ng gobyerno, kailangan po itong humarap sa Senado at saka sa Kongreso. So, ibig sabihin nun mga kababayan, si Sara po ay haharap ulit sa Senado at saka sa Kongreso dahil humihingi po siya ng budget for 2026 fiscal year. Ngayon, ang sabi nga po ni Ping Lacson, humukayin niya daw po yung confidential fund ni Sara Duterte. Okay. So, syempre, para sa akin, okay to. Pero, well, in reality, consolation prize lang po ito kung hindi po matutuloy yung impeachment trial ni Sara. Kasi po, mas malalim po talaga yung mahuhukay natin pag natuloy po yung impeachment trial ni Sara Duterte. Diba? Manalo man o matalo, okay lang po yan. Kasi sabihin na nga po natin na karamihan ng mga senador ay pabor kay Sara. Ang importante po mga streetwise, lumabas ang ebidensya. O yun po ang pinaka-importante. Ang pangit niya kasi mga kababayan, wala pang ebidensya, no? Dinismiss niya yung kaso. Pero, ibang topic yan, pero pag-usapan natin to, no? So, sabi nga po ni Ping Lacson ito, tingnan natin. Sabi dito, okay. After the Supreme Court shut down the impeachment case against Vice President Sara Duterte, Senator Pampilo Lacson intends to get answers about the confidential funds through the next budget hearings. Okay. So, may budget hearing po ulit na mangyayari. So, andun po si Ping Lacson. Di ba? Lacson said he would scrutinize the use of confidential intelligence funds in the next budget hearing of the Vice President and the Department of Education. Okay, ito mga kababayan, no, ito medyo skeptical ako dito eh. Una sa lahat, di ba? Ang hingin lang po ng budget ni Sara is OVP. Hindi na po kasama yung DepEd. Di ba? So, ewan ko lang kung paano mangyayari yun Kasi pwede nang sagutin ni Sara na Mr. Chair, hindi na po ako yung DepEd Secretary. Actually, pwede kasi tanga yun eh. Okay, continue pa natin Sige. Pero ang malinaw dito, yung Office of the Vice President, di ba, malaya po si Ping Lacson na tanungin at scrutinize si Sara Duterte dito. Ang tanong, isa pang tanong dito mga kababayan, sasagot ba ng maayos si Sara kay Ping Lacson? Okay? Gagawin din ba ni Sara Duterte yung ginawa niya kay Rizon Tiveros nung nakaraang budget hearing? Tingnan natin, di ba? Gawin mo lang yan. Mas maganda yun, di ba? Para bastusan. So sabi pa dito, there are many fora where the public will know what happened to the CIF. No? One of the budget deliberation of agencies like OVP and DepEd. I will actively asking questions, he said in the Filipino in an interview in DCWB. So, meanwhile, Lacson urged everyone to respect Supreme Court ruling on the impeachment case against Sara Duterte. He cautioned that the rule of law would be biggest loser if the SC ruling ignored. Okay. So, ang point dito ni Ping Lacson mga kababayan, no, igalan na lang daw po yung sinabi ng Supreme Court. Okay. Pero, syempre, alam naman po natin na meron pa rin pong MR, Motion to Reconsideration, na nilalakad nga po yung House at baka kahit papano, kahit maliit na chance, baka kahit papano makalusot tayo dito. Okay. Pero ngayon, ito para mas malinaw, ito yung sinabi nga po ni Ping Lacson kahapon.
May video tayo dito eh. Sige to. Panoorin natin to. Ayal, yung mga issue laban sa Vice President, specifically po yung tungkol sa Wait. Kamali. ito pala sir, kung walang trial, yung mga issue laban sa Vice President, specifically po yung tungkol sa confidential funds, anong paraan para po yun mabungkal? Pwede ba yun sir ungkatin, budget deliberation? So although wala nung confidential funds this year, tsaka nung last year dahil nga sa issue. Pero sir, yun nga po, paano yun mabubungkal sir? Maraming ibang fora na pwedeng para kung sakaling gusto talagang malaman ng publiko kung ano nangyari sa paggamit ng CIF. Sa budget deliberation lang, ako mismo tatanungin ko yung halimbawa, pag natakil yung budget ng DepEd o kaya ng OVP, pwedeng tanungin yan eh. Pwedeng balikan kasi ako, ugali ko naman yon na hindi lang ako naglilimit do sa budget deliberation do sa susunod na para sa susunod na taon na GAA, kundi binabalikan ko 1-2 years yung budget years yung para ma-establish ko yung pattern ng paggamit. Actually mga kababayan, no, ito aasahan natin to o Senator Ping Lacson, aasahan namin to na pag humarap si Sara Duterte dyan po sa Senate, tatanungin ninyo or scrutinize po ninyo yung budget ni Sara 2 years ago kasi ayun ang sinabi mo sa interview. So ngayon, ang gusto kong makita dito, paano sasagot si Sara? Di ba? So ang gagawin ba ni Sara dito? Naalala niyo yung ginawa ni Sara na pagsagot nga pa kay Rizon Taveros, nabastos yung sagot? Tingnan natin kung magagawa niya ito kay Ping Lacson. Oh. Malay niyo, di ba? Tanga si Sara, di ba? Mapikon kay Ping Lacson. Oh, di ba? Tingnan natin. ng pondo. So pwedeng pwedeng yung budget deliberation, may tanong ito ma-clarify. Again, pwede rin namang merong resolution either sa House o sa Senate para tumawag ng inquiry in aid of legislation na kung saan i-allow pa ba natin yung mga CIF sa mga hindi naman law enforcement agencies ng gobyerno. Ayan, so yun naabangan natin. And then sir, bukas po State of the Nation address ng Pangulo. No, alam naman po natin, no. So ito yung sagot nga ni Ping Lacson, no. So ngayon mga ka-streetwise, no. Dahil nga po sa lumalabo na nga po yung impeachment trial, no, hindi pa naman sarado pero mas lalong lumabo lang po talaga na matuloy ngayong taon. Ang mangyayari ngayon dito, so ngayong araw ata ito, no, ngayong araw. Ito. Actually, baka pumunta akong Senate ngayon, no? Mamayang tanghali siguro. Kasi baka may rally doon. Kasi nga po, ngayong araw po, July 29, di ba? So, ngayong araw nga to. O Senate Impeachment Court to vote on whether to proceed with VP Sara trial. Okay. So, kahit nga po na meron na nga po Supreme Court decision na pinapatigil na nga po yung impeachment trial ni Sara, mukhang pagbobotohan pa rin po ito ng Senado kung matutuloy ba o hindi. Well, in my own opinion, mga ka-streetwise, no, mas maganda pa rin po talaga na matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte kasi po, iba po yun eh. Iba po yung impeachment court eh. So, doon po kasi, no, walang bank secrecy po doon. So, mas lalabas po lahat ng mga ebidensya, especially nga itong bank account nga po ng mga Duterte na sinasabing meron pong pumasok na 2 bilyong piso na hindi po may paliwanag. Pero by the way, no, kayo ba, tatanungin ko kayo, okay na ba ito? At least may consolation prize tayo kay Ping Lacson kung hindi ito matutuloy. So, mas okay na ba ito kaysa wala? Di ba? Pero by the way, mga kababayan, no, ang isa kong question kasi dito, ang matatanong lang talaga ni Ping Lacson dito is yung sa OVP. Paano na po yung sa DepEd? Kasi tandaan po natin, no, meron pa pong isang kalokohan si Sara dito na hindi na isama sa impeachment court, no? Sa impeachment trial niya, supposedly. So ito nga po, no, yung 12.3 billion na misuse budget sa DepEd. Ito pinababalik ito ng COA, Ito matagal na to. 2023 pa ito. Kasi 2025 na. So ang tanong natin dito mga kababayan, paano ibabalik ni Sara Duterte ito kung hindi na po siya yung secretary ng DepEd ngayon? O di ba ito, COA to DepEd return 12.3 billion misuse budget. So pinababalik po kay Sara Duterte po ito.
Baka ito yung ginamit siguro ni Sara na pambayad kay Kaufman, pang-travel sa dahig, o, ano? O kaya pambayad sa mga abogado niya sa impeachment court, no? Ito, the Commission on Audit has ordered the Department of Education to immediately remit to the government some 12.3 billion from its 2023 budget that was suspended and disallowed due to the agency's failure to adhere to certain bidding process and meet its targets for various projects. So, ang anomalya din pala yung mga proyekto po ni Sara Duterte nung siya po ay sekretary ng DepEd. Di ba? DepEd na nga lang mga kababayan, hindi na po naayos ni Sara, ang daming ng kalokohan, tapos gusto pa ng mga details maging presidente ito. So ngayon mga kababayan, no, kahit sabihin na nga po natin na may maliit na chance na matuloy yung impeachment trial, umaasa pa rin po ako na ilalaban po ito ng House. Especially nangako nga po si Martin Romualdez. So ngayon, habang nilalaban nga ito, di ba? So, abangan din po natin itong gagawin nga po ni Ping Lacson. Kasi kilala naman natin si Ping Lacson na talagang mahusay po mag-scrutinize po ng mga budget po yan. So, tinangayin natin kung paano sasagot si Sara kung itutuloy nga ni Ping Lacson at tayo po maasa po tayo dito. Okay? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Ping Lacson na siya daw po, i-scrutinize niya raw yung budget ni Sara. Kahit po yung mga budget na 2 years ago pa nakalipas. So, sa tingin nyo ba, tatarayan ba siya ni Sara? Uubra ba si Ping kay Sara? Yan So, kaya ako proud akong kahit paano na binoto ko si Ping, di ba? So, yun, so, comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.